Yung mga lola niyo po ba ay may mga kwento na hindi niyo makalimutan at dala-dala niyo hanggang ngayon? Yung parang naging pangaral na niya tapos yun yung naging gabay niyo sa buhay. Katulad ng lola namin noon. Kasi yung lola ko po, may kwento po siya tungkol sa pag-ibig. Kasi sabi niya, mga apo, kapag umibig kayo, dapat isa-isa lang. Huwag dala-dalawa, tatlo-tatlo o maramihan. Dapat daw po, antayin mo daw mabakanti ka bago ka mag-entertain ng panibagong pag-ibig. Ganito kasi yon. Sabi ni Lola, may dalawang lalaki daw na iisa lang ang babaeng iniibig. Ngayon po, yung babae ay sinagot niya yung dalawang lalaki na akala niya hindi naman malalaman ng dalawang lalaki. Kaya ang ginawa niya, nakipag-date siya sa isang lalaki, sa lalaking number 1, tapos nakipag-date naman siya sa lalaki number 2. Kaya ngayon, yung dalawang lalaki, mahal na mahal siya tapos gusto siyang mapangasawa. Kaya, nung nagkaalaman na, sabi nung lalaki, iisa lang pala ang mahal natin. Kaya ang ginawa nila, dinala nila sa bukid, sa gubat, ang babae. Tapos, pinag-decide nila. Pinag-decide nila yung babae kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin. Ngayon, hindi kaya ng babae na mamili. Siguro natakot siya. Kaya, hindi niya alam anong gagawin niya. Sabi nung lalaki number 1, papakasalan ko naman siya. Sabi naman nung lalaki number 2, papakasalan ko rin naman yan. Tapos, paano yan? Anong gagawin natin? Sabi nung mga lalaki. Kaya, dahil sa hindi makapagpili yung babae, nag-decide ngayon ang dalawang lalaki. Ang gagawin naman daw nila ay hati na lang daw sila dahil mahal nila pareho ang babae. Kaya ang ginawa nila, hinati ngayon nila ang babae. O 'di ba? Kaya 'yun ang sabi ng lola ko, imbis na maging mayos ang buhay nyo, o mapahamak pa kayo dahil sa masyado kayong gahaman sa mga lalaki o sa mga babae. Kaya, yun ang tumatak sa utak ko, sa isip ko. Hanggang lumaki ako, pagdating sa pag-ibig, takot talaga ako na magdala-dalawa, tatlo-tatlo o kung ano-ano. Kailangan isa lang. Sabi pa ng lola ko, kapag umibig kayo, dapat siguraduhin nyo na mahal din kayo o kaya kapag ka inaya kayong magpakasal, siguraduhin nyo na mahal nyo ang isa't isa dahil daw pag lumaki na kami, hindi mo maiwasan na umibig ka. Kaya yun, sabi ng lola, para maging handa din daw kami at maging aware kami sa lahat ng pwedeng mangyari. At yun ay kwento lang naman ng lola namin. Or kaya sadyang meron lang talagang mga kwento ang mga lola natin na sa tingin nila may kasamang pangaral, may kasamang pagmamahal. Kasi syempre pag may natutunan ka sa mga kwento ng lola natin, syempre madadala mo yan sa paglaki mo. Pero hindi ko din alam sa iba kasi basta sa amin, sa mga kwento ng lola namin, yung kwento na ito ay isa sa mga hindi ko makakalimutan. Pero syempre marami pang mga kwento ang mga lolo't lola natin. Meron pa ding mga kalukuhan. Tapos may mga kwento pa sila na about sa giyera, sa mga panahon ng Hapon. Na sabi pa nga ng lola ko noon, pag dumaan daw yung mga Hapon, tinatago daw sila ng magulang nila kasi baka daw damputin sila ng mga kalalakiang Hapon. Kaya yung lola ko, nung one time nga daw, na yung sa banig, na niroll yung banig, tapos pinasandal sa wall, na nasa loob yung lola ko. Kaya nung duman yung mga Hapon, naghanap ng mga kababaihan, hindi nila akalain na yung lola ko pala nandun sa
nakasandal na banig yung nakasandal doon sa wall. Kaya yung lola ko, hindi daw siya nakuha ng mga hapon. Yun ang sabi niya. Tapos yung lolo ko naman, nasali siya sa giyera ng mga hapon. Tapos, buti na nga lang daw, ligtas naman daw sila. Sabi niya, nakipagbarilan daw sila, mga ganon. Tapos yung isa, hanggang sa nakapag-asawa yung lola ko, nag-asawa sa, tapos yung isa ko nga ang tsuhin daw doon daw yun pinanganak sa Yungib. Habang nagtatago sila, inaabutan ng kapanganakan yung lola ko. Kaya yung isa niyang anak, yung tsuhin ko, doon sa Yungib niya na ipanganak. Dati naman magaling naman sa mga yung mga lola at lolo natin. Kayang-kaya nila kahit walang mga doktor. Ngayon lang naman tayo nagde-depend sa mga doktor pag nanganganak bawal na sa bahay manganak, kailangan sa ospital. Yung lola ko nga sa Yungib lang nanganak ng isa niyang anak. At saka, alam niyo ba, yung lola ko, ang galing-galing mag-English kahit hindi sila nakapag-aral. Kasi nga, nung kapanahonan nila magulo, kaya hindi sila nakapag-aral. Tapos, pero wag ka, panalo sa Englishan. Ang galing-galing nilang mag-English. Tapos yung malalalim na words pa. Hindi katulad sa atin ngayon na oo nga, magaling tayo yung iba sa atin. Magaling mag-English. Pero, dahil talaga yon sa kakapanood ng mga Peppa Pig. Dahil sa kakapanood ng movies, may mga translation sa baba. Dahil doon, pero yung mga lolo't lola natin, wala, hindi sila nakapag-aral. Pero magaling sila mag-English, mag-Spanish. Kasi nga, halo-halo na yung mga taong nakakasalamuha nila. Minsan nga, yung lola ko kinuha siya maging teacher kahit hindi naman siya nakapag-aral. Pero, ayaw niya kasi hindi naman siya marunong magsulat Hindi nga siya marunong magbasa. Pero, magaling siya mag-English, mag-Spanish, ano pa ba, maghapon, magsalita ng sa hapon, magaling sila. Pero, yun nga lang, sad to say, hindi sila nakapag-aral. Dahil nga, panay sila tago kasi ang daming mga barilan, kung ano-ano pa. Kaya yun, hanggang sa nagkaroon si pag-asawa na yung mga anak nila, nagkaroon ng apo, kami nga, kinikwento nila sa amin yung mga kwento ng buhay nila. Pero syempre, proud naman kami, yung manghang-mangha kami kasi, wow, sasabihin mo, wow, talaga, ang hirap-hirap naman nun. Pero nakaligtas pa din kayo. Parang, kung isipin mo, kung tayo yung sa panahon nila, baka hindi tayo, parang baka mahirapan din tayo. Pero sila, talagang nakaka-survive sila. Kaya kami nakapag-aral kasi sabi ng lola, mag-aral kayong maigi, mag-aral kayong mabuti para kung makawaan tayo ng Diyos, kayo na magturo sa amin. Pero, di naman nangyari yun kasi mga bata pa lang kami. Grade 2 yata ako. Wala naman na kaming lola, kinuha na ni Lord. As yung mga magulang naman namin, yun, sabi mag-aral kayo, magsipag kayong mag-aral dahil yun lang naman ang kaya naming pamana sa inyo pa ang makapagtapos kayo ng pag-aaral. Para daw hindi kami pwedeng lokohin ng mga taong mga kasalamuha namin.